Hello guys! So, it's my day today kasi nga ito ay araw ng aking graduation. Kaya naman ngayon maaga tayong gumising. At pagpunta ko nga din sa bahay, tulog nga rin aking dalawang Junakis. Kaya aray nagsaing na nga ako ng maaga. Dahil nga 7 ang start ng aming graduation. So, kailangan 6 ay makaalis kami dito sa bahay. Pagkasalang ko nga nitong sinaing, naligo na rin ako. Then after nga niyan, ay kumain na rin ako bagoong pa nga ang ulam ko gawa nang wala pa akong nalutong ulam ng aga na yan. After nga kumain, ay nagpaayos na nga ako sa kapatid ko. Sa kanya na lang ako nagpa-makeup kasi marunong din naman siya mag-ayos. Oops, huwag nyo nang pansinin chan ko dyan ha. Talaga namang sobrang busog ko lang. At ako talaga nasarapan dun sa bagoong. Kaya ayan, naparami yung kain ay di bumundat. Yung ayos nga ng buhok ko din nakababa pa. Pero bago nga kami umalis ng bahay, ay pinataas ko nga at alam kong mainit nga dun sa venue. After ko nga maayusan, ay si nanay nagpaayos na rin. Simple lang lipstick at polvo, okay na rin yan. Binis na nga ako kasi alas 6 na nga yan at may mga dumadaan na rin nga gagraduate. Ito ang suot ko ay gift sa akin na rin aking kapatid kasi nga ang attire namin for graduation ay ito ang Filipiniana. Tinanong niya nga kasi ako kung ano daw gusto kong regalo o kaya daw ay siya na lang ang bibili ng aking susuotin. Siyempre mas pinili ko nga na siya na lang ang bibili ng aking susuotin para wala na akong isipin. Pagkabihis nga namin ay lumakad na nga kami kaso nga sa gitna ng aming biyahe nagkaroon ng aberya gawa ng ering tricycle namin na dala ay naputol ang kadena. Mabuti na nga lang at mabagal lang naman yung takbo namin kaya dini napatigil na lang dini kami sa gilid ng kalsada tapos inaayos na rin aking asawa. Kaso baka maliit nga kami kaya nagdesisyon na umuna na lang kami ni mother. Ako nga inaawa sa kanya nung alis namin at naisip ko nga ay baka matagalan siya sa pag-ayos ng tricycle. Ay gusto ko nga kasi kapag sa processional ay kasama nga siya. Alam nyo naman ay siya talagang nagtaguyod sa akin dini para nga ako yung makagraduate. Kaya syempre gusto ko kasama siya dini sa moment na ari. Pagdating ko nga dini ay ari nakatagpo ko agad yung aking mga kaklase. Nagsilo nga kami dini gawa nga ng naambon na. Tapos wala pa nga yung asawa ko ay pinapila na nga kami para sa processional. Minessage ko nga siya kung makakahabol siya kaso nga hindi na rin gawa nga ng umuulan pala doon. Kaya ang nangyari yung stop na para sa kanya. Iniwan ko nga sa guard tapos nakiusap ako sa guard na kapag dumating yung asawa ko ipapasukin niya. Kaya si mother na lang ang kasama kong naglakad. Pagkayari nga na rin nagpunta na nga kami sa sarili naming upuan at si mother nga hindi ko napansin kung saan nga siya umupo. Sobrang dami kasi talagang tao sikip sa gym kaya mahihirapan ka talagang isa-isahin at hanapin yung iyong mga kasama. Bago pa nga lang nag-uumpisa ang program ay ito't nag-burn out na nga kaagad at sumabay pa dito ang napakalakas nga na ulan. Na magkapawi nga ay nag-start na nga ang program at eto nag-umpisa na magsalita ang aming guest speaker. Lahat ng hardships and sacrifices, kailangan mo i-pick up ang sarili mo and bounce back agad sa success. At syempre, inaasahan ko naman talaga na matagal-tagal itong mga pangyayari na ito kaya nagsigurado ako, nagdala nga ako ng pagkain at ito nag-share na nga lang kami habang inaaliw-aliw ang sarili at nini-enjoy ang moment kasi hindi namin talaga alam kung pagkatapos nitong graduation ay magkikita-kita pa talaga kami. Kasi alam ko na ito na talaga yung umpisa ng panibagong pakikisabak namin sa realidad ng buhay. Although napagdaanan ko na siya dati kasi nakapag-apply na rin ako dati ng trabaho, nagkatrabaho na ako. Iba pa rin yung ngayon na mag-uumpisa ka ulit at syempre nandun yung pressure at saka iba na yung expectation sa'yo ng nasa paligid mo. Dahil sa dami nga ng gagraduates ay medyo matagal pang tawagin ang aming pangalan kaya eto nag-aliw-aliw na rin lang muna kami hanggang sa eto na nga. Nung moment nga na tinawag na yung pangalan ko, halo-halo talaga yung naramdaman ko. Sobrang saya na nakakakaba. Tapos syempre sobrang nakaka-proud na nakaakyat nga ako at nakarating dito sa stage na to na hindi ko inaakalang mangyayari pa sa akin. Parang kailan lang way back 2020 nung naisipan ko nga na magpatuloy ulit sa pag-aaral. Yun yung time na nag-resign na nga ako sa trabaho tapos baby pa kasi nung si Rara. And sakto naman na nakahanap nga ng magandang trabaho dito yung asawa ko bilang delivery rider. Nung time kasi na yun sobrang lakas pa ng mga rider. Kaya ayun, grinab namin yung chance na sabi ko, pwede siguro akong mag-aral. Kasi ang iniisip ko talaga noon yung pagka-college ng dalawa kong anak. Sabi ko, kailangan kapag nag-college yung dalawa kong anak, may stable na akong trabaho para mapagtapos ko sila ng pag-aaral. Kaya ayun, nagpursige talaga ako, pinurso ko. Para nga pagdating ng time na magka-college na sila, may maayos akong trabaho at kaya ko silang pag-aralin. Hindi ganun kadali, maraming struggle, maraming stress. Pero syempre, kapag alam mo na sinusuportahan ka talaga ng pamilya,
pamilya mo, tapos kasama mo sila sa hirap, sa journey. Ay, ayan na nga, naiiyak na ako. So, ayun nga, pagkasama mo talaga yung pamilya mo, nandyan yung suporta nila, yung motivation na binibigay nila sa iyo tuwing nahihirapan ka, talagang mapupursige ka at saka mamomotivate kang ipagpatuloy yung mga bagay na gusto mong gawin dahil alam mo na nandyan lang sila sa likod mo. Kaya sobrang thankful ako lalong-lalo na sa asawa ko na umpisa at umpisa naging supportive sa akin, sa parents ko, na andyan lagi nakagabay sa mga anak ko kapag wala ako at saka dun sa mga kapatid ko na palaging nakaalalay kapag kinakapos kami. Kaya sabi ko, sana Lord, pagka-graduate ko, sumakses naman ako para makabawi naman ako sa pamilya ko. Para nga mangyari yon, kailangan mo ng sipag at tiyaga, dasal at gawa ng walang tinatapakang tao. At naniniwala din talaga ako na lahat ng bagay ay dadating sa tamang panahon. Kasi minsan, nasa nature talaga ng tao na kapag wini-wish natin, gusto natin dadating agad. Kaya kapag hindi agad binigay ni Lord, nagtatampo tayo, kinu-question na natin siya. Pero ang totoo nun, baka sinusubukan lang ni Lord yung ating pasensya, o baka talagang mayroong mas magandang plano sa atin si Lord, kaya hindi niya binigay sa atin yung kung ano man yung hinihiling natin. Magtiwala ka lang, lumaban ka ng patas at mangyayari yun kung yun talaga ang nakalaan para sa iyo. Alam kong nasa umpisa pa lang ako ng mga baitang sa mga gusto kong mangyari sa buhay ko. At ang gusto ko, ako si Ma'am Shi Estudyante, ay maka-inspire pa ng ibang Ma'am Shi dyan na nagpapatuloy sa pag-aaral. At gusto ko na maniwala din kayo na when the time is right, the Lord will make it happen. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye!